Alright mga kapatid, mula naman tayo sa UNTV, ang video at balitang panonoorin natin. No? So dahil nga sa pagpapatuloy na ginagawang balikatan exercises mga tol, howitzers at iba pang mga makabagong military weapons mga tol. Dahil nga 'di ba nag-upgrade tayo ng ating mga sandata, mga armas. So sa mga ganitong exercises natin sila magagamit, matitesting at mapag-aaralan kung paano magamit ng mas maayos o mas malakas, 'di ba? So eto 'no, sinubukan daw ngayon 'no sa Philippines at US live fire exercises mga tol. Panoorin natin 'to at bigyan natin 'to ng reaction video mga kapatid. So ginawa daw 'to sa lalawigan ng Nueva Ecija mga tol. So eto mula sa UNTV 'no. Samahan lang ninyo ako mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin. Nestor, gaano ba kalalakas yung artillery at gaano kalayo ang kayang abuti ng mga yan? Magandang hapon, Rosalie. Ito ay sobrang lakas at ito ay kayang umabot ng 5 hanggang 40 kilometers ang nasabing pagsabog ng artillery. Ooh. Patuloy na pinalakas pa ng puwersa ng Philippine Army at US Army Pacific ang interoperability sa nagpapatuloy na balikatan exercises. At makikita mo masasaya. Masaya mga sundalong Pinoy natin dahil nakikita mo kung paano yung nadadama nila yung kapakinabangan nila yung worth nila at saka yung reason kung bakit sila nandiyan, di ba? Sa nagpapatuloy na Salaknib Live Fire Exercise 2024 ngayong Abril, higit 100 sundalong Pilipino at Amerikano ang nakilahok ngayong taon. Sa live fire exercise sa Laur, Nueva Ecija, ginamit ng mga Pilipinong sundalo ang artillery asset na 105mm weapon at 155mm M777 howitzer ng US. Habang ang US Army Pacific naman nagpasabog rin ng sunod-sunod. Gamit nila ang 4 na howitzers ng Philippine Army na 2 105mm M101 at 2 Atmos 2,155mm self-propelled artillery howitzer. Good job. Ang nasabing mga ammunition o bala ay kayang umabot ng hanggang 5 to 40 kilometro depende sa dimensyon o bala na ginamit. Yung mga pinapaputok natin ngayon are our artillery assets from both the Philippine Army and the US Army Pacific. Ang bagong kagamitan po natin, kaya po niyang umabot hanggang above 40 kilometers. Depende po yan sa special ammunition na available sa inventory natin. Mangmalayuan na rin mga tol, no? So papalusob pa lang yung kalaban, talagang matatamaan na sila. Itong exercises na ito, yung target area natin is ang impact area ng combat readiness training area ng Fort Magsaysay. We have cleared that impact area. Ang 28 years old na Bata pa. US Filipino Army na si Aaron Reyes nakasama sa training at live fire exercise ng Salaknib matapos ipadala siya ng US Army. Anya, masaya siya dahil natulungan niya ang mga sundalong Pilipino ng paraan ng paggamit ng artillery weapon ng Amerika. Kaya nga maganda yung mga ganitong magandang mga exercises mga tol, di ba? Kasi natututunan ng mga sundalong Pilipino natin yung mga ganitong ka-advance na kagamitan. Kasi syempre papunta pa rin tayo doon mga tol eh. Ngayon pa lang natin talaga ina-upgrade. Dapat nga noon pa sa mga nakaraang administrasyon mga tol eh. Panahon ni Cory, di ba? Ni Ramos, ni Erap, ni Gloria, ni Pinoy, ni Duterte, Marcos, di ba? Talagang dapat nag-a-upgrade. Kasi lumilipas ang taon napag-iiwanan tayo mga tol, di ba? So ito, halimbawa, itong howitzer sa Amerika to eh. Ngayon, ginagamit natin. Di ba? Na ituturo sa mga sundalong Pinoy kung paano gumamit ng ganito. And sana soon, di ba, magkaroon din tayo ng sariling ganito, di ba? Hindi naman dahil sa lalaban tayo sa gera, kundi ba, para meron lang din tayo, no, na mga ganitong assets para mapigilan natin yung pambubula sa atin ng ibang bansa. Kasi kapag alam ng ibang bansa, lalo na mga higanteng bansa, na etong islang to, etong Pilipinas, mahina depensa nito. Walang mga kagamitan to, kayang-kaya nating salakayan at pasukin to, walang tutulong dyan. Talagang bubulasin tayo nun mga kapatid, and worse, talagang
sakupin talaga tayo nun. Kunin nila lahat ng lakas na yaman natin dito, sila lang makikinabang, 'di ba? Since meron tayo mga kakampi, kaya nagba-back out sila kahit papaano, kaya umaatras sila, 'di ba? Hanggang puro puro satsat, puro salita, puro pamidya lang ang kaya nilang gawin, mga tol. Tulad nga no sinabi natin, yung Taiwan hanggang ngayon di nila magalaw-galaw. Though maraming mga balita ngayon na talagang pinaghahandaan daw nila yon at binigyan nila ng deadline 2027, 2030, may mga ganun eh. Hindi natin alam kung mangyayari yon, mga tol. Pero dito sa atin sa West Philippine Sea, mga kapatid, nakatutok ang buong mundo. Dito nga lang sa ginagawang balikatan 2024 eh, 'di ba? 14 countries ngayon ang observer. At kung naalala ninyo yung kaninang reaction video natin, naglalayag yung barko ng Amerika at saka Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala, hanggang matiyag lang yung China, walang nagawa, nagmukhang ewan lang sila. So kailangan talaga natin yung mga ganito. And annually naman to ginagawa, mga tol, no? Kahit last year nagkaroon tayo ng balikatan eh. Pero eto daw yung pinakamalaki sa kasaysayan. Bali, nag-a-assist po ako dun sa Hauser Section Chief at nag-translate po ako para mas maintindihan po ng ating mga Philippine Army soldiers para mas madali po yung communication para sa isa't isa. Para po masigurado po natin ang safety ng ating mga personnel at ng ating equipment. Ayos, no, kahit na US and siya, no, military siya, no. Sanay na sanay pa rin siya sa Tagalog. Masigurado po natin ang safety ng ating mga personnel at ng ating equipment dahil isa po ito sa pinaka-importante mga bagay para po mapagpatuloy natin ang ating mga mission. Magaling. Samantala, para naman kay Lieutenant Matthew Cahill ng US Army, malaking tulong ang nagagawa ng salaknib sa mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng partnership at relasyon ang mga personnel ng US at Philippine Army para maibahagi ang iba't ibang kaalaman at experience na makapagpapabuti sa kanilang trabaho. Etong mga sundalong Amerikano, mga tol, hindi ito katulad ng mga sundalo ng Chekwa. Yung mga sundalo ng Chekwa, sanay na sanay lang lagi sa mga war games yun. Sa mga tawag doon, yung mga exercises, mga ganun. Puro doon lang sila napapasabak. Matagal na panahon na mula nang napasabak sila sa mga totoong laban. Kaya tignan mo yung mga barko nila, mga jet nila. Mga wala pang dungis lahat, wala pang marka ng wala pang marka ng gera, mga tol. Wala, puro malilinis lahat. Kaya puro pang show lang yun. Unlike dito sa Amerika, mga tol, may kita mo yung mga gamit nila talagang mga veterano na, may mga karanasan na, kumbaga. May mga ganun, mga napagdaanan na, napasabak na talaga sa totoong laban. What you saw under the nets and on the pieces is exactly why we're here, is to build the partnership between ourselves and the Filipino Army. And so, he hit on it. We started a couple of weeks ago with some classes and courses to discuss the different particularities of the two systems. And then what you saw was the culmination of that event, where we had young soldiers and officers from the Filipino Army working in various jobs under our nets. And then we turned right around and walked over and got a chance to shoot on the M2 Alpha 2s and then the Atma system, which I'll be honest, a lot of our guys were very excited to get after. So yeah, it was a great event. We also learned a lot from our American counterparts. The U.S. Army, they brought a lot of new equipment and introduced new trainings to learn how to use those equipment. Learn how to operationalize those capabilities that is new to us. So with the subject matter expert exchanges, we have learned a lot from. Rosalie, ito nga Salaknib 2024 ay napakagandang experience para sa mga sandatang lakas ng Pilipinong sundalo at Amerikano, at ito ay taon-taon na isinasagawa kung saan nga ay nagpapalitan ng iba't ibang kaalaman at training at experience ang ating mga kasundaluhan para sila naman ay maka-adapt din ng iba't ibang mga kaalaman na magagamit natin sa bansang Pilipinas. Tama. At yung Matilitis Live, balik sa iyo. Diba? Kasi ito hindi man
magkaroon ng giyera ng pananakop mga tol ng ibang mga bansang gustong sumakop sa Pilipinas. Pero ito, magagamit ng ating mga kasundaluhan laban sa mga rebelde para maipagtanggol din yung ating bansa laban din sa mga terorista. Kasi hindi na rin naman bago yun eh. Marami ng beses nangyari yun dito mga tol sa Pilipinas, di ba? So eto, lalong lumalakas yung ating mga kasundaluhan. Di ba? So mabuhay ang Philippine military mga kapatid, no? So maraming salamat sa inyong panonood mga tol hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.